Only in the Philippines, mga kababayan. Dito lang po sa Pilipinas na etong ating mga mambabatas, mga kongresista ay nauutupan ng mga pusakal na kriminal. Opo mga kababayan, mukhang nauutakan po ng mga kriminal, mga kababayan, itong ating mga kongresista dahil paniwalang paniwala sila mga kababayan dito kay Jamie Guban na isang convicted criminal po mga kababayan. Reclusion perpetual, life imprisonment ang parusa. Nothing to lose mga kababayan kahit magsinungaling siya. Kahit sino pa ang kanyang idamay. At mapailang beses nang nahuling nagsinungaling at papalit-palit ng mga testimonya. Kaya nga nakulong Kaya nga hinatulan ng reclusion perpetua. Pero itong ating mga bulok na mga kongresista mga kababayan, lalong-lalo na itong si Dan Fernandez, ay ang sabi niya, konting kembot na lang daw at maniniwala na daw siya 80% sa mga sinasabi nitong si Guban. Na kung saan mga kababayan, dinadamay ang pangalan ni Naman Scarpio at Paolo Pulong Duterte sa droga. 80% na daw mga kababayan napapaniwalaan itong si Congressman Fernandez, itong si Guban, kung meron pa daw siya mga additional na mga ebidensya. O diba? Mambabatas ba talaga ito o mambubutas? Dapat iparinig natin sa kanya, no? Etong sinabi ni dating Senador Miriam Defensor Santiago na falsos in uno, falsos in omnibus, o false in one is false in everything. Panoorin po natin ha. There is a saying, falsus in unum, falsus in omnibus. Falsos in uno, falsos in omnibus. If you find that the witness has given false testimony, Sa English niyan mga kababayan is false in one is false in everything. falsus in unum, falsus in omnibus, if you find that the witness has given false testimony on one major point, then the judge would be justified in throwing away the entire testimony because the judge cannot be expected to try and pour over the testimony with a magnifying glass trying to determine which is false and which is true. Correct. There is a- Fernandez, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Baka hindi mo alam na ilang beses na yung nag-recut ng statement. Nagpalit ng statement mga kababayan, papalit-palit. At ilang beses na rin nahuling nagsisinungaling. Sa korte kaya nga nakulong Tapos, naging star witness mga kababayan doon sa kongreso. At parang nanood ng pelikula ang mga kongresista, mga buhaya, mga kababayan na hindi talaga nila ininterrupt na kahit ilang segundo. Hinayaan na nilang mag-declaim. Sirain mga Duterte. Wala po talaga interruption mga kababayan. Dahil nila itong nilang buhaya mga kababayan, hindi daw nila ini-interrupt ang kanilang mga resource person. Hello! Hindi nyo nga pinagsasalita itong mga resource person nyo? Di ba, natatandaan nyo nung sinaka Eric at Lauren Badoy? Lagi nilang isinupalpal, stop muna. Tapos, eto ngayon, sasabihin nila, ay, kailangang marinig ang buong testimonya ng kriminal. Convicted criminal. Life imprisonment, mga kababayan. Naniwala, 80% ang mga buhayang kongresista. Panoorin po natin ha. So, kayo po mismo, Kong Dan, ano ang assessment mo dito dito kay Jimmy Guban na ito? Ano ho ang inyo pong pagtrato po sa kanya ngayon? Sa ngayon, ano po ang inyo masasabi po sa kanyang unang pagharap? Ako, I am giving him the benefit of the doubt. Ibig sabihin mga kababayan, binibigyan pa ng tsansa. Ano ka ba? Ano ba itong mga kongresista ito mga kababayan? Kriminal. Binibigyan ng tsansa. Kasi unfortunately, Pusakal na kriminal hindi po ordinaryo mga kababayan. Pusakal na kriminal. during the hearing sa Senado sa Congress, hindi ako congressman noon mayor ako Kaya hindi Durugista. Nabilang sa drug industry mga kababayan. ko masyadong na subaybayan yung hearing na yun. I'm trying to find out yung hearing at mapanood ko para mabalansi ko. But kung mapapagtugma niya yung small at yung validation ng employee, I think masasabi natin na mga 80%. 80% na daw mga kababayan. Medyo maniniwala na tayo sa kanya. 80% na maniniwala. Siya nga. Yeah. But of course, Eto lang mga kababayan, mas matalino pa siguro yung yung Guban na itong kriminal, pusakal na kriminal kaysa dito kay Fernandez. Nauto Siguro pag tumakbo ito, ay Fernandez, baba ka na sa pwesto, patakbuhin mo na si Guban.
Dahil mas mautak pa sa'yo eh. Yung Bilib na sinasabi bilib niya kasi ka eh. na under duress siya during that time, may somehow doubt ako at meron ding naniniwala ako sa mga Oo. 50-50 pa ako doon. But 50-50 syempre, pa daw siya doon. hindi Tapos, mo naman pwede ibaliwala konting kembot na lang daw mga kababayan. 80% na. Ted, yung pagsulat niya sa amin eh. Kasi nga, especially nung mabanggit niya yung Michael Yang. Oo. At tapos meron, As if, no? Bakit nakasulat pa sa inyo, mga kongresista, ang nasa kulungan? Oh, di ba? Fishy ba masyado, di ba, mga kababayan? Kahit sino na pala mga kriminal, pwedeng sumulat dito sa Congress at bigyan nila ng stage, bigyan ng platform para maghasik ng kasinungalingan. Tapos itong mga kababayan nating nangangailangan, mga kababayan, kahit pa'y magbakaawa o pumunta din sa kanilang opisina, hindi man lang pinapansin. Oh, hinaing ng taong bayan, pero mga kriminal, isang sulat lang. Halika dito, dito ka sa harap. Walang mag-interrupt ha. Oh, maglitanya yan si Guban, mga kababayan, na parang talagang nagdadrama doon sa Kongreso. pa siyang binabanggit eh. Nire-review ko yung ano namin eh. Meron siyang binabanggit nung nasa Manila City Jail sila. Mayroon siya nakausap na nagtatrabaho kay Michael Yang. So yun yung tipong kailangan nating to dig deeper. Opo. Dig deeper. Pero sa inyo pong muna ngayong Ay, nako. paunang assessment, yung kanyang kwento ay walang direktamenteng ugnayan o relasyon o maaring pagtukoy sa mga pangunahing individual na nababanggit po dito. Si Congressman Paulo, si Hahanapan pa nila, mga kababayan. Atty. Hahanapan pa lang nila. Carpio at Hahanapan pa lang nila yan ng mapafabricate. maging kay Michael Yang kasi kaninyo, kwento lang, Falsos in uno, falsos in omnibus. sinabihan lang naman siya Sinabihan lang, kwento lang. noong mga taong gaya ni Gutierrez, Small. ni Small, yung konsehal ng Davao, si Gutierrez, tama ba si Gutierrez? Yes, oo, yes. Oo. Yung antipoda na nabanggit din po. Ang star witness ay convicted Hindi, na kasi sinungaling. si Borda sabi, parang under si Paul Gutierrez ni Benny Antipoda. So, medyo lumayo na. Pero, tingnan natin kung paano may didikit yun. Magdidikit-dikit pa, mga kababayan, ng kwento. Clap, clap, clap. Ano yan? Dikit-dikit? Fabricate? Magdidikit-dikit pa daw Kung sila. maging base doon sa mga maiimbitahan natin sa Para madiin talaga daw, sinapulong. But of course, siyempre, alam mo, mga hearsay yan that need to be validated. Tapos, alam na palang hearsay eh. Tapos, up to 80% na. Naniniwala na ako sa kanya. Oh, Diyos mio, bugok. Bugok. Hanggang hindi natin nadidinig yung testimony ng iba. Hanggang ngayon, nakahang yan. Opo. Pero ito hong si Jimmy Guban, ano ho ba ang inyo pong pakikipag-usap sa kanya sa usapin po ng paglalahad na ng lahat ng kanya supposed to be po nalalaman? Kasi ang iba po na nagmamasid rito, nag-oobserba at nanonood, ay nagsasabi no, yung iba nga po pati si Senator Bato de la Rosa na na doon sa pagpayag ng komite na para baga siyang nagtalumpati nang wala man lang pong Interruption. nag-follow up direktamente sa kanyang mga sinasabi. Mukhang mga kababayan na brief ang lahat ng mga congressman na nandoon na, sige, wag nyo i-interpolate ha. Wag nyo i-interrupt. Hindi kagaya ng ibang mga resource person, mga kababayan. Diba alam nyo naman yan? Na hindi nila pinapatapos ng mga statement, binabara Tapos itong si Guban, wala talaga dire-diretso. Diyan pa lang, mga kababayan, kaduda-duda na itong galaw ng mga buhaya. Nayaan po ang mahaba niyang tila talumpati ay para bagang ang dating po sa kanila. Dito po sa mga taga Davao Taga Davao, lahat ng taga Pilipinas. Hindi lang taga Davao. Lahat ay nakakita Diyan sa Guban na yan pusakal na kriminal. parang Convicted. planted. Yan po ang dating. Hindi, kasi kung Correct. didinig nila yung aming last hearing yung sa Congress, yung aming organizational meeting, nagkaroon kami ng pamantayan doon. Ang pamantayan namin, kapag merong resource speaker na magsasalita, let him speak first. Let him speak first. Talaga? Kailan pa? Let him speak. Akala siguro ng buang natin, mga kababayan, hindi tayo nagsubaybay dito sa mga hearing sa Kongreso.
Hindi nyo nga pinapatapos. Yung mga resource person na gusto pang mag-explain, hindi nyo pinapagsalita. Tapos, walang interruption. And Oo. even See, walang interruption daw mga kababayan. Dito pa lang mga kababayan, halata na masyado na something is fishy sa mga kung kongresistang mapapansin ito. mo, lahat ng mga congressman na nagtanong doon, walang nag-interrupt. Kasi nga, No, naging lahat, walang nag-interrupt. First time. policy namin, doon sa first hearing, makikita naman niya policy. sa video na sinabi namin doon na walang mag-i-interrupt kapag may nagsasalita. Wala daw mag-interrupt. Remember niyo yung kay ka Eric? Oh, kina Lauren Badoy? Hindi pa sila natatapos mga kababayan. Shut up, oh. Tapos, gusto ka i-contempt ka namin. Tumahimik ka. Ganyan mga kababayan. Tapos ngayon, kriminal ha? Kriminal. Nakakulong na sa bilibid. Life imprisonment. Reclusion perpetua. No interruption dahil dapat natin marinig. Ang kasinungalingan. Falsos in uno, falsos in omnibus. Unless na matapos, saka lang tayo magtanong ng question. So, Bebenta ba kayo dito mga kababayan? Ano masasabi niyo dito sa ungas na to? Na mas matalino pa ata itong pusakal na kriminal na si Jimmy Guban, convicted criminal. Only in the Philippines mga kababayan na mas mautak pa ang kriminal kaysa sa congressman. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.